Natanong na ako, ano, kasi isinulat ko to eh. Ito lahat ng sinabi mo, naka-record to. Kaya kung magsisinungaling ka, ama mo talaga yung Diablo, 8:44 ng 1. Ganito tanong ko sa'yo. Sabi mo kanina, sabi mo, hindi ko sabi. Hindi daw paramihan ng talata. Tanong ko sa'yo, saan mababasa sa Biblia na itinuro ni Kristo at ng mga apostol na hindi paramihan ng talata? Basahin mo! Moderator, gagamitin ko 10 seconds ha. Okay lang po ba? Yeah, basahin mo! Basahin mo, hindi ko sinabing 10 seconds. Ang sagot ko, Objection, moderator. Objection, moderator. Wala sa topic. Balik na topic. Kapatid na Jared, nagtatanong ka. Pasagutin natin si kapatid na Mark. Salamat. Objection, moderator. Moderator's time, ano? Sabi ko, basahin niya, hindi magpatutsada. Wala kang karapatan ngayon magpatutsada because you are under cross-examination. Pinababasa kita, sinabi mo to eh. Basahin mo. Saan mababasa? Saan mababasa na hindi paramihan ng talata? Para fair. Saan mo ito mababasa? Hindi, pa-counter muna bro. Dapat ba? Go ahead. Pa-counter kita. Kapatid na Mark. Pa-counter ko bro. Gagamitin ko 10 seconds. Wala sa categorical, walang verse kasi wala na siya sa topic. Una, wala siya sa topic. Balik siya sa topic. Objection, moderator. Wait lang, kapatid na Jared, kapatid na Mark. Kapatid, nasabi mo yung sa talata. Nasulat ko din yun na tawag dito. Pakiulan nga, kapatid na Jared. Objection, moderator. Sasalita lang ako. Huwag mo sabihin wala sa tema. Pag sinabi mo wala sa tema, ikaw yung unang-unang wala sa tema. Dahil sinasabi ko lang kung ano yung sinasabi mo because you are under cross-examination. Ikaw nagsabi na ito eh. Therefore, nasa tema to. Lumabas ang bunganga mo ito. Huwag ka naman magsasalita ng hindi mo kayang panindigan. Debate ito, mapapahiya ka. Ito tanong. Bro, pangalawang counter na yung bro. Tanong. Saan mababasa? Saan mababasa na hindi paramihan ng talata? Basahin mo. Go ahead. Ang hina ng yan mo, audio mo. Kung lahat na nabanggit ko, iisa-isahin niya, yung Hudyo, Trinity, ang dami ko nabanggit eh. Lahat yun, hindi niya na nasalubong yung aking argumento. Pandaraya yan, brother, Mr. Moderator, pandaraya yan. Kung nabanggit yung Sinelas, pumunta na Sinelas. Brother Moderator? Kapatid, tama po ba ako, Mr. Moderator? Wala kapatid, magsasalita mo na ako kapatid. Kapatid, hindi mo masyadong nasasagot yung tamang sagot na ang iningin sagot ni kapatid na Jared. Tinatanong niya, saan talata na mababasa mo na, ano tanong mo ulit kapatid na Jared? Kasi sinabi niya to, moderator. Ito, tatayo na ako ha. Saan mababasa sa Biblia na hindi daw paramihan ng talata? Aba, kung wala kang mababasa sa Biblia, nagsasalita ka pala ng wala sa Biblia. Kagaguhan niyang kapatid. Kagaguhan insensado. I-let go na natin yung ano mo. I-let go na natin tanong mo. Pangalawang tanong para marami tayong matanong. Ito, sige, next question. Next question. Ngayon, tinatanggap mo ba na sinabi mo kanina, na sinabi mo kanina na ang Ama ay walang possibility o merong possibility? Kasi ang sabi mo kanina, ito moderator sabi niya kasi kanina, wala kang mababasa, brother Jared, na ang Ama hindi pwedeng mahayag sa laman. Tinatanggap mo ba ito? Yes na yes. Wala kang mababasa na hindi ang Ama ang nahayag sa laman. Yes na yes. Wala kang mababasa. Kamamatayan mo na yan, brother Jared kamamatayan mo na yan. Wala kang mababasa sa scripture na yung Diyos Ama hindi nahayag sa laman. Wala kang mababasa. Ngayon, therefore, tinatanggap mo yung Ama ang nagbago, hindi si Kristo. Ang Ama ang nahayag. Para maunawaan mo ang kapahayagan, brother Jared, simultaneously nakaupo siya sa throne, omniscient, omnipotent, omnipresent ang Diyos Ama sa throne, hindi umaalis. Kaya niya tungtong ng lupa, ng earth, na hindi nababago ang kanyang original na kalagayan. Yun ang manifestation. Kasi next question. Yun ang biblical. Next question. Next question. Next question. Next question. Dahan-dahan, next question. Therefore, tinatanggap mo ang Ama ang nagbago. Yes or no? Categorical. Hindi nagbago, hindi nagbabago ang Diyos. Wag mong, alam ko yung talatang ang Diyos hindi nagbabago.
Hindi nagbago ng original na kalagayan ang Diyos, ang Diyos Ama. Simultaneously, in the same time. Nakakaintindi ka ba? Parehas na oras. Objection, moderator. Objection, moderator. Objection, moderator. Objection. Ang tanong ko, categorical, hindi daldal. Pambihira ka naman, parang di ka marunong ng debate. Ang tanong ko sa'yo, ang Ama ba ang nagbago? Hindi. Oo o hindi? Yun. Salamat, umaming ka. Therefore, iba si Kristo sa Ama. Dahil ang Ama, hindi nagbago, kundi si Kristo. No. Mali ang pagkaunawa mo, bro. Kaya nga manifestation, kaya hindi mo ko kayang ipitin kasi ang ginagamit ko, manifestation. No, hindi pala sa'yo. Sorry. Sumaakin, nahayag ang Diyos sa kapatid ko, sa kapatiran ko. Hindi dumadami ang Diyos. Manifestation eh. Sa inyo, sige na. Ipagparayan na natin yan. Ipagparayan na natin na ipis na dyan eh. Next question. Ngayon, therefore, tinatanggap mo yung tema mo at pinatototohanan mo na ayon sa Biblia na si Kristo rin ang Ama. Yes or no? Categorical. Yon. Next question. Ngayon, babasa ako ng talata. Sabi dito sa 24:36 ng Mateo, ngunit tungkol sa araw at oras, na yaon ay walang makaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Ngayon, kung si Kristo rin ang Ama, bakit ang Ama lang ang nakakaalam ng araw at oras, hindi si Kristo? Amen. Dahil yung kapahayagan ng Diyos Ama sa laman ay 100%. Hindi, yung stand nga ni Eli Soriano, dual nature. Umano ka, sumagot ka categorical. Objection, moderator. Ang tanong ko sa kanya, categorical, hindi daldal, pahiga-higa ka pa dyan eh. Ang tanong ko sa'yo, ngayon, kung tinatanggap mo na si Kristo rin ang Ama, ngayon, bakit sinabi dito sa Mateo 24:36, kahit ang anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama lamang ang nakakaalam ng araw. Ang tanong ko sa'yo, sagit lang, patanungin mo ko, I am under cross. Wala kang karapatang magsalita, hindi pa kita tinatanong eh. Bata pa ako, sinasagot ko yung tanong na yan. Debate ito eh. Objection, moderator, bastos ka pala eh, bastos. Bastos ka. Nagtatanong ako. Nagtatanong ko, bastos ka. Kapatid na Jared, saglit lang, kapatid na Jared. Ulitin mo yung tanong mo, categorical. Ulitin ko ang tanong, bata pa. Wala naman akong pakailan kung naging bata ka eh, no? Wala naman sa tema yung naging bata ka eh, no? Magtanong na, kapatid na Jared. Huwag na mag-side comment, kapatid na Mark. Kapatid kayo eh, kaya alam kong hindi ako bibigyan ng fair na counter dito. Sige, okay lang. Sige, ayoko namang sabihin gago ka, kapatid. At ayoko rin sabihin tarantado ka. Dahil napatarunta ka na. Kapatid, ang tanong ko sa'yo napakalinaw. Kung si Kristo rin ang Ama, yes, amen. Bakit sabi mismo sa Mateo 24:36, hindi alam ng anak ang kanya mismong pagdating, kundi ang Ama? Amen. Oh, okay. Tinatanggap mo ba ito? Tinatanggap mo ba ito? Wait lang, hindi pa ako tapos. Objection, moderator, sumasabat ang gabi. Bro. Objection. Hindi pa ako tapos magtanong. Hindi pa ako tapos magtanong. Ayaw magpasagot. Wait lang. Hindi pa ako tapos magtanong eh. Bastos ka pala. Impertinente ka palang tao eh. Huwag ka naman maging impertinente, kapatid. Huwag ka naman maging impertinente. Dahil lang. Itanong mo muna bro, na yung tanong mo, wala mo ng ano. Kumbaga parang magtanong ka muna ng ano, yung walang mo ng side comment para maintindihan natin. Sige, magtatanong ako ano. Ngayon, tama ba itong talata na ito, Mark Ombaw, na pastor ng Born Again, na yung nasa 24:36 ng Mateo, hindi alam ni Kristo maski yung pagdating niya, kundi ang Ama lamang? Tinatanggap mo ba ito? Oo o hindi? Categorical. Debate mo. Categorical. Mr. Moderator, bago ko sagutin yan, makinig siya, wag ka siya magbabati, nasasagot ako. Categorical ang tanong ko. Sagutin mo categorically. Tama ba yung talata na yan? Oo o hindi? Yun lang ang tanong ko. Wala nang patutsada. Mr. Moderator, sasagot ako, makinig siya. Sagot na. Sumagot ka. Mr. Moderator, warningan mo, hiksihan mo yung oras. Tama po ba ako? Wala tayong ganyang rules. Wala tayong ganyang rules.
Sige, okay lang. Binanggit yung rules kanina. Kung ganito ka-unfair itong, ano, sige, Taro, okay lang, sige. Diretso ko na. Yes, tanggap na tanggap ko yung talata. talata. Para nagiging unfair ako eh. Yun. Binasa ko yung rules Salamat, kanina, sumagot. kung ano yung mga rules. Nag-agree naman kayo sa mga rules ko eh. Diba? Sige, eto, moderator, tinanggap niya na. Moderator, tinanggap niya na. Mr. Moderator, sasagot pa ako. Ang mangyayari dito, o hindi lang to? Yes or no na lang sagot ko dito, Brother Jared, pandaraya yan. Ha? Ay, hindi pandaraya yan. Categorical. Sa diskusyon, dapat alam mo yung debate. Mayroong categorical yun. Bira ka naman, no? Dili lang, moderator type. Kapatid na Jared, tinatanggap mo, sasagutin niya pero may explanation. Sige, pa-explain natin yung kasinungalingan niya. Sige, go ahead, kapatid naman. Yes, tanggap yung talata. Ang problema si Soriano, pati si Jared, hindi naabot yung meaning ng talata. Dual nature si Yahushua, hindi niya alam ang kanyang pagbalik. Kasi, ang sabi sa Pilipos, hinubad niya. Pero para sa kanila, suot-suot pa rin yung pagka-Diyos. Malaki na sinungalingan yan. Sumasagot pa ako. Totoong tao siya, na kung sa totoong namatay, totoong naghirap, totoong nasaktan, ha? Totoong nagdusa. Kasi totoong 100% na tao si Yahushua. At hindi kunwaring Diyos o kalahating Diyos, kalahating tao. Next question. Sige. Next question. Ngayon, sinabi mo kanina ang hinubad ni Kristo yung pagka-Diyos niya. Tinatanggap mo ba ito na ang hinubad ni Kristo yung pagka-Diyos? Oo, hindi. Sagot! Tanggap na tanggap. Kaya nga, siya'y namatay eh. May Diyos bang namamatay? May Diyos bang hindi alam ang kanyang second coming? May Diyos bang nasa lupa lang, hindi omniscient? Okay na. Okay na. Next question. Next question. Ngayon, kung mabasa ko sa Biblia na ang hinubad ni Kristo yung pagkapantay sa Diyos at hindi yung pagka-Diyos gaya ng doktrina mo, tatanggapin mo, madilim ang utak mo, sinungaling ka, tapos na itong diskusyon. Moderator, agapan mo. Wait lang, kapatid na Jared. Mamaya na lang tayo mag-rebuttal kasi tanungan to, wag muna tayong maging ganyan. Mamaya na lang. Sige, moderator. Kapag-usapan naman sa rebuttal, kapatid na Jared. Sige, ganito, moderator. Kung mabasa ko ba na ang hinubad ni Kristo ay yung pagkapantay niya sa Diyos at hindi yung pagka-Diyos, gaya ng doktrina niya, dahil lang sabi niya, bigyan niyo akong oras ha, dahil lang sabi niya, ang hinubad eka ni Kristo, yung pagka-Diyos, kaya saka ba naman eka ang Diyos nakakita na mamatay? Kung mabasa ko, o kung mabasa ko ba sa Biblia ngayon, na ang hinubad ni Kristo yung pagkapantay sa Diyos at hindi yung pagka-Diyos gaya ng doktrina mo, tatanggapin mo, talo ka na, tapos ng diskusyon. Moderator, umagapay kayo. Objection, kapatid na Jared. Kapatid na Jared, pwede bang mamaya mo na lang ano yan, mamaya mo na lang, lang, tanungin ko muna si kapatid na Mark kung papayag siya dun sa gusto mo. Ang sagot ko, hindi ako papayag. Paraan niya para tumakbo eh. Alam kita lahat, binigay ko nga, Pilipos na nga yan. Kapatid, hindi naman ako tatakbo. Hindi naman ako tatakbo ng ganyan. Hindi naman ako tatakbo eh. Nakaupo ako eh. Sinungaling ka talaga. Sinungaling. Tatakbo ba ako dito, moderator? Tatakbo ba ako? Hindi ako tatakbo. Nagtatanong ako, you are under cross-examination. Huwag kang bastos, kapatid. Sinabi na kapatid na Jared, hindi daw. O sige, hindi ko na lang patatanggap na talo siya. Pero kung mabasa ko ba, tatanggapin mo, nagkamali ka, mali ang doktrina mo. Hindi ako tatakbo ha, nagtatanong ako. Hindi. Tinatanggap mo, kapatid na Mark. Hindi daw. Dahil mali ang pagkaunawa mo nga. Marami naman talatang, totoo, tunay na tao siya, hindi siya kalahating Diyos, kalahating tao, o medyo Diyos, o medyo tao. Walang ganong talata. Tunay, ibig sabihin tunay, 100% na tao. Sige. Brother, therefore, kapat ka ng sabat. Pag ginawa ko sa'yo, galit ka. Objection. Ginawa ko sa'yo, galit ka. Objection, moderator. Nag-o-object ako, pastor ka talaga ng demonyo eh. Ito, ngayon, tinatanggap mo na nung naging tao si Kristo, ay taong-tao lang siya, walang pagka-Diyos sa loob niya. Purong tao lang. Oo, hindi categorical. Categorical, kapatid. Flesh and blood. May Diyos na sumasa kanya, ang Diyos Ama, kaya siya nagpapagaling. Kaya siya nagpapatawad. Kaya siya hindi nagkasala. Okay? May Diyos Ama nagkokontrol ng kanyang laman. May Diyos Ama sa heaven na nagkokontrol sa kanya. Sa akin, sumasa akin ang Diyos, hindi ako nagiging Diyos. Brother Jared. Sige. Sige. Paraanin natin yung choppy mo. Ngayon. Kung mabasa ko ba sa Biblia na hindi ang Diyos Amang sumasa kanya, kundi yung kanyang God nature
na umiral sa eternity na nasa kanan ng Ama. Tatanggapin mo, mali ka na namang pastor ng demonyo ka, magsosorry ka sa lahat ng pinangaralan mo dahil maiimpyerno? Objection naman dyan, kapatid. Ako may magsasalita. Kapatid na Jared, pwede bang mamaya na yung showdown natin? Magtanong lang muna tayo, kapatid na Jared. Sige. Maiipit kasi siya eh. Baka mamaya maging inipit na tinapay itong pastor na ito eh. Ngayon, balik tayo dun sa isang tanong. Sabi mo kanina, iisa lang ang Panginoon. Tama. Amen. Sige. Ngayon, sabi dito sa 111 ng awit, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Tanong ko sa'yo, ilan yung Panginoon doon? Na nasa langit. Time na. Pwede po sagutin yan, bro. Madali na, time na lang. Panaman na mukha mo, time na. Mamaya na lang. Sayang. Ngayon mga kapatid. 20 minutes presentation, kapatid na Jared. Sige, 20 minutos. Bigyan niyo ako 20 minutos. Sandali muna. Makasabat lang po ako, kapatid na Jared, ano? Mga kaibigan, kapatid na Mark, wala naman pong MCGI po dito sa atin. Wag naman po sana ninyong isali ang kapatid na Eli kay kapatid na Jared kasi iba naman po si kapatid na Jared kay kapatid na Eli, ano? Yun lamang po, mga kaibigan. May tanong po ako lang yung bro SL, may tanong lang po ako kung tama yung pagkaunawan nyo. Ibig sabihin, yung paniniwala ni Soriano iba sa paniniwala ni Jared. Tama po ba ako, mali? Para iwasan natin si Eli Soriano. Si Eli Soriano po ba at si Jared magkalaban ng doktrina? O parehas? Hindi kami magkalaman ng doktrina. Sige, ito. Pero hindi ako MCGI. Huwag mong isasali dito si Brad Eli dahil wala sa tema natin yon. Dahil pumasa ka sa tema. Hindi lang. Huwag tayo magsasalita ng wala sa topic at tayo dumako na sa 20 minutes presentation para tayo maliwanagan sa mga bawat talata o bawat sasabihin ng bawat isa. Sige po, moderator, makapagsalita na para ngayon mga kapatid, magandang gabi, hapon, umaga, saan man nakakarating ang video na ito. At kita ba ako, mga kapatid? Ngayon, patutunayan natin na itong pastor na ito, ignorante sa Biblia itong taong ito eh. Kaya natutupad sa kanya yung 24-24 na Mateo. Baka sabihin niya, hindi na naman katugma. Di basahin natin, walang mag-i-interpret. O basahin natin, 24-24 Mateo. Sapagkat maraming mga nagsilitaw na mga bulaang Kristo at bulaang propeta. Isa ka na doon, Mark. Bulaang propeta kay puro katarantaduan pinagsasabi mo eh. Puro katarantaduan ngayon. Sabi niya kanina, yung nasa Pilipos 2:5 hanggang 8 eka, ang hinabad ni Kristo, yung pagkapantay, yung pagka-Diyos daw. Yung pagka-Diyos daw, hindi yung pagkapantay. Kaya hinamon ko siya ng showdown eh. Kung mabasa ko ba, na ang hinubad ni Kristo ay yung pagkapantay sa Diyos at hindi yung pagka-Diyos. Tatanggapin mo, talo ka na't nagkamali ka. Ayaw pumayag eh. Bakit ayaw pumayag? Suko kasi. Juday, ito yung mga nanonood dito, mga kasama ko tumatawa sa iyo. Bakit tumatawa? Puro kapalpakan yung pinagsasasabi mo eh. Wala sa Biblia eh. Ngayon, ang tanong ko sa kanya, eto, sinulat ko. Moderator, tatayo ako ha. Sinulat ko, hindi daw paramihan ng talata. Aba, ang kapal-kapal ng Biblia. Yan kasi ang hirap sa mga pastor, gaya ni Mark, na pinabili lang ng toyo, pinabili lang ng suka, pinabili lang ng magic sarap, ng pastor na. Ganun ba yun? O basahin natin ng 34:16 ng Isaias. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Hindi naman sinabing inyong saliksikin sa dalawang sitas ng parte ng aklat ng Panginoon. Kaya nakakasiguro ko, kawawa ito eh. Pagpasensyahan nyo lang mga kapatid kung ganito ako magsalita dahil utos naman yun. 1:13 ng Tito na ang patotoong ito'y tunay dahil dito sawayin mong may kabagsikan sila. Kaya kung mas matanda ako dito kay Brother Mark at kung ako tatay nito, baka pinaluhod ko ito pumunggo eh. Baka hinataw ko ito nung kawayan eh at sinabit ko sa aparador ito. Bakit? Grabe eh. Hindi magsinungaling. Gagawin ko daw sinungaling ang ama. Hindi naman nagsisinungaling yung ama. Tinan mo, kakontra ka talaga ng Biblia. 1:2 ng Tito. Sa pag-asa ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos. Pinangako. Sa kanya, hindi. Dahil yung Diyos niya pwedeng magsinungaling. Aba, alam ko na kung sino yung ama mo. Alam ko na kung sino yung Diyos mo. 8:44 ng ma.
kayo'y sa inyong amang Diablo, Mark. Bakit? Sapagkat yung mga nasa ng inyong ama, yun ang ibig mong gawin. Ano yung mga nasa ng ama mo na ibig mong gawin? Siya'y mamamatay tao buhat pa ng una't sinungaling. Sinungaling ka, sinungaling na rin yung ama mo. At yung ama mo, yun si Satanas na nakabulag sa'yo. 4:4 ng ikalawang Korinto. Ang Diyos hindi nagsisinungaling. Tapos sabi mo, gagawin pa ni Jared na sinungaling ang Diyos. Ngot, saan mo naman mababasa sa Biblia yun? Na gagawin ni Brother Jared na ang Diyos sinungaling. Mas higher authority yung Diyos, basta kasi sinungalingan yun. Kung sino ang sinungaling sa atin, ikaw na yun dahil hayag na hayag sa'yo. Hayag na hayag sa'yo. Hindi nga nagsisinungaling ang Diyos, tapos gagawin mo namang sinungaling. Ngot, unang ulit ng tito, sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling buhat sa walang hanggan. Therefore, buhat sa walang hanggan, hindi makapagsisinungaling ang Diyos. Yung Diyos niya, sinungaling eh. Yung Diyos niya, sinungaling. Napakasinungaling, kaya pagtataka na tayo, sinungaling talaga itong tao na to. Sabi ko, kumabasa ko sa Pilipos 14 hanggang 8, nakinubad itin yung pagkapantay sa Diyos, hindi yung pagka-Diyos. Bukat mo sabihin, tatakbo daw ako. Hindi naman ako tatayo dito, tatakbo. Hindi ako tatakbo ng ganyan. Dahil nakaupo ako dito, nandito yung camera ko eh. Hindi naman ako tatakbo dahil wala naman ako sa jogging, nasa diskusyon ako eh. Impertinente talaga itong tao na ito. Wala sa Biblia pinagsasasabi, puro patitsada. Ngayon, basahin natin ng Pilipos 2:5 hanggang 8. Walang mag-i-interpret mga kapatid. Basahin natin. Sola Escritura. Ayan ha. Mangagkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman. Na ano? Na bagamat siya'y nasaan yung Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panagnan. Alin yon? Yung pagkapantay niya sa Diyos. Anong ginawa niya dun sa pagkapantay sa Diyos? Pagkos ninubad niya ito. At nag-anyong alipin na nakitulad sa tao. Alin yung hinubad niya? Yung pagkapantay sa Diyos. Wala namang sinabi na bagamat sa Diyos, hindi niya inari isang bagay na dapat panagnan at yun ang kanyang pagka-Diyos. Wala nun, Mark. Wala sa Biblia yun. Bira ka naman, oh. Kala ko ba, kakampi mo si Apostol Pablo. Baka pag nakita ka ni Apostol Pablo, suntukin ka eh. Pinasisinungalingan mo si Apostol Pablo, pang bira ka naman, oh. Ang dami mo ng kalaban. Kalaban mo na si Kristo. Kalaban mo na si Pablo. Kalaban mo na si Juan. Sino ka? Saan ka na pupunta? Tapos patasamahin mo ako sa'yo. Ikaw na lang lumungoy sa impyerno. Parang mo pa akong tumatakbo. Wala naman ako sa marathon mo. Ano ka ba naman? Impertinente ka. At kung ang hinubad ni Kristo, ay yung pagka-Diyos niya, sana, kung nakita siya ni Apostol Tomas sa 20:28 ng 1, hindi na sana sasabihin ni Tomas, My Lord, my God. O sa Tagalog, Panginoon ko, Diyos ko. Dapat sinabi niya, Panginoon ko, tao ka. Bakit? Hinubad niya yung pagka-Diyos. 2:9 ng Kolosan, sapagkat sa kanya nananahan ang likas na kalagayan ng pagka-Diyos. Sa magandang balita Biblia, nang siya'y maging tao. Therefore, nang maging tao si Kristo, nasa loob niya yung likas na kalagayan ng pagka-Diyos na umira sa eternity, na nasa kanan ng Ama. 3:1 ng Kolosas. Ako maraming talata, siya wala. Kaya nakakasiguro ko, etong pastor na ito, pinabili lang ng sukat, pambili ng adobo, nagpastor na, nagtayo na ng born again. Pambihira ka naman talaga. Hindi kita iniinsulto. Katotohanan nito. Yung pinabili ka lang yata ng suka, nagpastor ka na eh. Biruin mo, hindi daw paramihan ng talata. Tapos sasabihin mo, si Apostol Pablo kakampi mo. Si Apostol Pablo, marami rin talata yun. Ano ka? Bakit? Dahil lahat ng isinusulat mo, galing sa Panginoon. Sa'yo, lahat ng sinasabi mo, galing niya lang sa iyong sarili, wala sa Biblia. 14:37 ng unang Korinto, kung iniisip nino man na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niyang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko. Isinusulat ko. Hindi naman sinabing, alalahanin niyo ang isang bagay na isinulat ko para sabihin mong hindi paramihan ng talata. Ang sabi ni Apostol Pablo, alalahanin ninyong mga bagay na sa inyo ay isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Utos ng Panginoon eh. Kaya nga si Pablo, sola scriptura. Si Darwin Gitgano, hindi. Si Jando Alabado, hindi.
Lahat ng CFD at Catholic Defenders, hindi. Kasama ka na rin doon. Kala ko ba kaaway mo punto por punto. Pero parang kampi mo yung punto por punto eh. Tama yung sinasabi ni Apostol Pablo, Mark. 15:33 ng unang Korinto. Na ano? Na ang masamang kasama sumisira ng magandang ugali. Kaya ayoko sumama sa born again mo eh. Oneness. Wala ka namang mababasa niyang oneness. O katarantaduhan pinagtuturo mo, Mark. Maawa ka. Kaya ngayon, anong patunay na si Kristo iba siya sa Ama? Eh, ipinanganak siya ng Ama. Sasabihin niya, tama ka. Eh, ikaw pinanganak kayo sa kasulatan. Pinanganak ka ng kasulatan. Engot. Eh, si Kristo nasa sinapupunan ng Ama yon. Ano ka? Kailangan na maisitharian ng Ama yon. May ospital ba nun? Eh, baka gusto mo magsisarian ka rin. 1:18 ng 1. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos. O sa Bodmer Papyrus, monogenes Theos, ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama, siyang nagpakilala sa Kanya. Nasa sinapupunan eh. Ngayon babasahin mo, boso, nasa dibdib. Eh saan ka ba naman nakakita? Nasa dibdib, ipapanganak mo ano yung may suso. Pambihira ka naman, Mark. Kontra ka ng Biblia eh. Alam mo kung talagang anak kita at mas matanda ako sa'yo, pinaluhod talaga kita sa bigas. Pinagbuhat kita ng libro, ganito, Marco. Pinagbuhat kita ng libro. Ganyan ka sana kung anak kita at mas matanda ako sa iyo. Wala eh. Impertinenti. O sa Portuguese, impertinenti. Bakit? Eh wala ka napatunayan eh. Hindi mo napatunayan na si Kristo, siya rin ng Ama. Binasa mo yung mga talatang para sa Ama. Ano ka ba naman? Tapos babasahin niya sa 17:3 ng 1. Makilala ka nila na iisang Diyos na tunay. Wala naman sinabing tatlo. Eh kung di ka ba naman engot. Eh bakit? Eh nasa baba yung isang tunay na Diyos. Anong pakialam mo? 5:20 ng unang 1. At nalalaman natin na naparitong anak ng Diyos. Hindi naman sinabing naparito ang Diyos. Upang ating mapagkilala siya na sa atin siya'y nasa totoo at tayo nasa Kanya na totoo. Sa makatwid bagay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Ano si Jesucristo? Ito ang tunay na Diyos. Eh kung yung Ama ang tinutukoy dyan, dapat doon. Eh ito eh. Ba't sinabing ito? Dahil nakita ni Apostol Juan. Dahil hindi naman isusulat ni Apostol Juan ito kung hindi niya nakita. Ito si Mark Chismoso. 1:3 ng unang 1. Yung aming nakita at narinig ay siya naming ibinabalita sa inyo. At yung nakita at narinig ng mga apostol, yung naparito. Eh sino? Yung anak ng Diyos. Na ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Therefore, nung magpakababa si Kristo, hinubad niya yung pagkapantay niya sa Diyos sa pamagitan ng haing katawan na nasa sinapupunan ni Maria, may pagka-Diyos pa rin na nasa loob niya. At yun yung nasa 2:9 of Colossians. I-Englishin ko na kasi ganyan kayo magbasa eh. Praise the Lord! Hallelujah! Meron pa mga kanta yan eh. Kami magpupuri sa Panginoon. Eh, hindi tayo ganun. Pambaliw yun. Pambaliw yun. Aral sa aral tayo. Sola Scriptura tayo. Na ano? Na yung naparito, yung anak ng Diyos, hindi mismo yung pagka-Diyos. Na ano? Na itong tunay na Diyos at buhay na walang hanggan saan? Dito! Hindi naman doon para sabihin mo yung Ama. Mark, gumising ka Mark. Kung pwede ka lang sampalin ng 2 beses, sasampalin kita. Magising ka lang sa katotohanan. Na ano? Na mali ang pananampalataya mo. Iniligaw mo na yung kapamilya mo. Iniligaw mo na yung mga miyembro mo. Ba't di kami ililigaw mo? Hindi kami papayag doon. Hindi kami magpapaakay sa isang pastor na pinabili lang ng suka at 3 lang ang daladalang talata. Hindi kami magpapaakay doon. Bumili ka na lang ng suka. Eh, puro pa memerto na yung sinasabi mo kanina, kaya ibabalik ko lang. Eh ako may talata, ikaw wala. Kumbira ka naman, no? O ngayon, sabi dun, balik tayo sa 17:3. Makilala ka nila na isang Diyos sa tunay, saan sa langit. Bakit? Eh naparito kasi yung isa. Pero nung nasa langit si Kristo, nasan siya? Anong sabi ng Ama? 1:8 ng Hebreo? Ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ano? Ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman. Kung siya rin ang anak, sana, ngunit tungkol sa Ama rin, ay sinasabi, ang iyong luklukan o ako ay magpakailanman. Ay hindi naman ako eh. Bakit? Iba kasi si Kristo sa Ama. Dahil pinanganak siya ng Ama, iba siya sa Ama, our Lord Jesus Christ is different person to the Father. And then the Father is different person to our Lord Jesus Christ. Why? Because our Lord Jesus Christ is begotten by the Father. Because our Lord Jesus Christ is galing sa sinapupunan ng Ama.
Naku, kalaban mo na si Juan yan. Paano mo sasabihin hindi literal yan? Ngayon sasabihin mo, may sinapupunan ba ang ama? Tanungin mo sa akin yan, Mark. Sasagutin ko. Kala mo tatakbo ko. Hindi ako tatakbo. Wala ka napatunayan. Tapos dadaan mo pa ako sa Hebrew. Dadaan mo pa ako sa Elohim. Engot. O, ang nasa Hebrew, basahin natin mga kapatid. Elohim. Plural. Hebrew 4:33. Gods. Gods. Hindi naman sinabing God. Ano ka ba naman, Mark? Mark! Alam ko yung kantang si Mark. Masipag yan. Eto, hindi masipag eh. Bakit? Eh, 3 lang ang talatang dala. Pinabili lang ng toyo. Pinabili lang ng suka. Nagpastor na. Hindi pwede yun. Insensado, alsado ka. Insensado, alsado ka. Kawawa ka ngayon. Dilema ka ngayon. Paano mo gigibayin yan, Mark? Paano mo gigibayin at paano mo? Paano mo ililiko yung mga talata na yan? Hinahamon kita. May sinabi ba si Kristo, letra por letra? Hoy, ama, ako rin ikaw. Meron ba nun? Wala ka mababasa yan, Mark? Na sinabi ng ama, ako rin ikaw. O ako rin ang ama. Kundi ang sinabi ni Kristo, alam ko babasahin mo sa 10:30 ng 1, ako at ang amay isa. Saan? Pag umabanti ka o umatras ka ng 28 hanggang 29 sa prioridad. Kaya nga ang sabi, hindi sila maaagaw sa kamay ng aking ama. Bakit? Sapagkat ang ama o ako at ang amay isa. Ngayon binasa niya, ang nakakita sa akin, nakakita sa ama. Kaya siya na rin yung ama. Eh ako, kaya ko rin sabihin yun eh. Ang nakakita sa akin, nakakita rin sa tatay ko. Ibig sabihin ba nun, ako rin ng tatay ko. Darwin rin ang pangalan ko. Irpentinenci! Kagaguhan, Mark! Kagaguhan. Kaimori, ano yan eh? Kawalan ng moralidad din eh. Paano mo papatunayan yan? Kaya sinabi ni Kristo kay Felipe, ang nakakita sa akin, nakakita sa ama dahil kawangis siya ng ama. Basa! 1:26 ng Genesis. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at ayon sa ating wangid. Ngayon, in Hebrew, Elohim. Not Eloah, because the singular of this word is Eloah. Eh, hindi naman Elohe, Elohim eh. And the meaning of Elohim is gods, not God. Like your doctrine, Mark. Your doctrine is unbiblical. Your doctrine is stupidity and unbiblical. Ngayon, tututulan mo ito, Mark. Mark, tututulan mo ito. Tutulan mo. Dahil ang makakalaban mo mismo si Moises. Bakit? 1:26 ng Genesis. Anong time na? Ngayon, anong time na, moderator? I-wave na natin? I-wave na natin yung 4 minutes dahil baka maibaril pa natin timer yung ano. 15 minutes cross-examination. Kung ano na yung mga nabanggit ni kapatid na Jared, yun lang ang pwedeng itanong ni kapatid na Mark. Bawal tayo mag-out of context. Bawal tayo magtanong sa hindi sinabi ng kapatid. Sige, pwede na tayo magsimula, kapatid na Mark. Okay, start na ako ha. Unang tanong ko, yung ipinanganak, yung bosom, sinapupunan, literal po ba yan na sinapupunan o maraming may talata sa scripture na yan ay figurative, gaya nung nabasa natin sa Luke 16:19-31? Tama po ba o mali? Objection, moderator. Wala naman akong nilatag na Luke. Kasasabi lang ng moderator, makinig ka. Alam mo, hindi ka sa Diyos, 8:47 ng 1. Ang binasa ko, 1:18 ng 1. Wala akong binasa sa Lucas. Gibain mo yung binasa ko, Brother Mark. Gibain mo. Huwag kang magsasalit ng hindi ko sinabi because I am under cross-examination. Pinagsalita ko siya. Mr. Moderator, counter ako kasi nag-counter siya. Okay Magtanong ka, tanong na. Galingan mo. Magtanong ka. Nag-object siya. Go ahead. Kayusan. Bosom, nabanggit niya yung bosom. Nagmamalaki niya yung talatang bosom. Ang problema kasi, pagka laging literal ka, mapapahama ka talaga. Nabasa natin pumatay ng matanda, bata, sangkol. Lahat pala, gawin natin doktrina. Kasi nabasa natin sa scripture, pumatay sila David, sila Samuel. Ng mga matanda, bata. Mali. Okay. Yun ang gusto ko point namin mo, bro. Literal. Magtanong ka. Wala kang karapatan magpahayag ngayon. Ang karapatan mo, magtanong.
Okay, moderator time. Pag magtatanong tayo, maglagay tayo ng categorical kung categorical oo hindi. Para ano tayo. Categorical. Bro Jared, si Yahushua ba ay Diyos? Oo, hindi. Aba! Bakit? 3:6 ng 1, ang pinanganak ng laman-laman, ang pinanganak ng spirito nga. Si Kristo, ipinanganak ng Diyos, kaya likas sa kalagayan niya yung pagka-Diyos niya. Parang ikaw, pinanganak ka ng tatay mo, alam namang pusa ka, lang at tao ka. Next question. Ang Diyos ba nagbabago o hindi nagbabago? Ang Diyos ba nagbabago yung Diyos na tinutukoy doon, yung Diyos na tinutukoy doon na walang pagbabago, yung Ama. Because the subject of the sentence in that verse is the Father, not the Son. Ang Ama, mayroong pagbabago yon. Ay, ang Ama, walang pagbabago yon. Wala siyang paralajay. Ang anak, mayroong pagbabago. Kaya nga, sabi sa 1:14 ng 1, nagkatawang-tao ang verbo. At yung verbo, uno-uno, suma sa Diyos, ibig sabihin, kasama na ng Diyos. Therefore, yung kasama ng Diyos, na anak ng Diyos, na naparito in 5:20 of 1 John, yun ang nagkatawang tao, pero yung Ama hindi. Kaya nga, nakaupo lang siya sa trono Ano ka pa naman? Next question. Ipitin mo, gibayin mo. Wala ka na igigibay. Yung salitang tatakbo, Brother Jared, naabot ba ng kaunawaan yun, iyong pag-unawa, na may figurative na tatakbo na hindi umaalis ng pwesto pero tatakbo? Gaya ng Abraham Bosum. Okay ba? Objection, moderator. Go ahead. Objection, moderator. Wala naman akong sinabing Abraham. Mag-focus ka sa sinabi ko because I am under cross-examination. Ngayon, meron ka bang mababasang natakbo? O sige, babasahin ko. 12:4 ng Daniel. Maraming tatakbong paroon pa rito. Next question. Counter ako, Mr. Moderator. Next question, moderator. Hindi sinagot yung tanong ko. Yung tatakbo ba? Meron bang isang kahulugan yan na literal o figurative? Objection, moderator. Objection, moderator. Pumagitna kayo, moderator. Pumagitna kayo. Nasagot ko na yung tanong niya. Huwag na siyang magtatanong doon sa tanong na naitanong niya na. Lalabas niyan para kang sirang plaka. Ano? Next question. Sinagot ko na Sinagot ko na. Next question. Mataba yung oras ko Moderator time. Kapatid na Jared, papaintulitin mo ba? Sagutin mo ulit yung tanong niya na tatakbo. Kung papaintulitin nasa 12:4 nga ng Daniel Maraming tatakbong parot pa rito. Dahil ang hanap niya sa akin, saan ka mababasa sa Biblia yung tatakbo? Ay, nandiyan na. Ay, sige. Question. Si Pablo ba manununtok? Gaya ng sasabi mo kanina. Si Pablo ba manununtok? Gaya ng nasabi mo kanina? Ito. Sige. Ngayon, kung mabasa ko ba sa Biblia? Kung mabasa ko ba sa Biblia? Tatanggapin mo. Nagkamali ka na naman, Mark. Yes, overvalid. Nanununtok siya. Sige. Gaya ng sinasabi mo. Pero mabasahin ko, mapambira ka naman, Para ka naman pula ang propeta niyan Ay, pula ang propeta ka pala. O ngayon, kung mabasa ko ba sa Biblia na si Pablo manununtok, tatanggapin mo, nagkamali ka. Next question na. Moderator. Nanununtok. Mr. Moderator, nanununtok ang term mo. Susundin ka ni Pablo. Bilisan mo ka Pambira ka naman nagkamali ka. Kung inuubos mo yung oras ko, impertinente ka talaga. Dahil lang. Inuubos mo yung oras ko. Nabasa niya sa Biblia. Tinatanggap mo, kapatid na Mark. Yes, tanggap ko kung nanununtok. Okay? Kung Kristiyano na siya, baka yung ano pa siya doon nung hindi pa siya Kristiyano Baka yung basahin niya, hindi pa Kristiyano. Ay, hindi nag-iisip talaga to. Iniba na niya, moderator. Iniba niya na. Iniba niya na yung tanong niya. Iniba niya na yung tanong niya. Wala ka namang sinabi. Wala ka namang sinabi nung hindi pa siya Kristiyano. Next question. Tinunahan mo ako doon Tuso ka talaga Next question, moderator. Next question. Next question. Marami ka. Bilisan mo, ano tanong mo? Inuubos mo oras 9 minutes na lang ako. Kakain pa ako. Sorry. Ako pa tatanungin mo I am under cross-examination. Ikaw magtanong. Sa Pilipos. Bro, sa Pilipos. Sa Pilipos, nung inubad ba ni Yahushua ang pagkapantay niya sa Diyos? Diyos pa rin siya doon? Oo, hindi. Oo. Bakit? Ito, sasagot ako. Dahil wala ka namang mababasa sa Pilipos 2:5 hanggang 8 nang inubad niya yung pagka-Diyos niya. Dahil ang hinubad niya, yung pagkapantay niya sa Diyos. Katunayan, 2:9 of Colossians, nasa kanya pa rin yung likas na kalagayan ng pagka-Diyos na umiral ng walang pampasimula, 8:23 ng Kawikaan.
Gibain mo! Hindi mo ginigibay. Pinupukpok mo lang ng ganyan, no? Pukpok talaga. Pumira ka naman. Next question. Kung Diyos, si Yahushua, nung hinubad niya ang kanyang pagkapantay sa Diyos, omniscient, omnipotent, tsaka omnipresent po ba si Yahushua nung oras na siya'y tao? Oo, hindi. Ano ulit yung tanong niya, kapatid na object moderator? Hindi ko narinig eh. Hindi ko narinig eh. Hindi ko narinig. Pahina ang signal. Next, ano tanong mo? I-clarify mo. Si Yahushua nung nagkatawan tao, sabi mo, Diyos pa rin siya. Okay? Ang hinubad lang naman niya, pagkapantay eh. Ang pagkaunawa mo, pati si Soriano, objection moderator. Objection moderator. Objection moderator. Wala sa tema natin si Brad Eli. Ang kulit mo naman eh. Papaluin na kita dyan, kapatid. Wala sa tema natin si Brad Eli. Ang tema natin, patutunayan mo, si Kristo rin ang Ama. Dibahin mo. Wait lang, kapatid na Jared at kapatid na Mark. Wait lang. Huwag tayong magbabanggit ng mga pangalan na hindi na makasali sa tema natin. Ang tema lang natin, patunayan ni kapatid na Mark na si Kristo din ang Ama. So, yun yung giveaway mo, kapatid na Mark. At dumako na tayo sa tanong ko. Sagutin niyo yung tanong ko. Kung omnipresent, omniscient, omnipotent si Yahushua habang siya'y nagkatawang tao. Ito. Moderator. Wala na naman akong sinabing ganyang salita eh. Wala akong sinabi niyan. Ang itanong mo sa akin, yung sinabi mo, ay yung sinabi ko. Because I am under cross-examination. Huwag kang magpapalusot o huwag kang magpapatutsada ng salita na hindi ko naman sinabi. Lalabas niyan, mapapahiya ka talaga. Next question. O ba naman, no? Okay. Hindi pa ito. Hindi mo ginigit pa eh. Next question, kung hindi niya sasagutin, tatakbo na ba siya? Kapatid, kasasabi ko lang sa'yo, hindi naman ako tatakbo ng ganyan eh. Kakaupo ako dito eh. Next question. At the rate of time. Kapatid na Mark, papaintulitin mo kung mag-next question na lang tayo. Next question, wala. Sanay na ako sa mga tumatakbo. Oo, sanay na ako doon. Tingnan mo, tinulit mo na naman. Hindi nga ako tatakbo ng ganyan eh. Wala ako dito yung upuan mo. Wait lang, hintayin natin yung magtanong si kapatid na Mark. Bro Jared, tama ba ako sa narinig ko? Confirmation na yung pag-awit ng Hallelujah, Hallelujah, yung pagsayaw, yung masayang pagpapuri sa Diyos ay isang kabaliwan? Tama ba ako? Kabaliwan yun. Sasagot ako, kabaliwan yun kung aawit kayo sa Diyos nyo. Pero sa Diyos ng Biblia, hindi kabaliwan yun. Next question. Kala mo makakaipit ka. Gibahin mo yung sinasabi ko, hindi mo mag-iba eh. Pumira ka naman, no? Yung papuri ba namin, yung papuri po namin, yung pagsayaw namin, yung pagkanta namin ng masasayang awit para kay Yahushua, hindi ba yan ng Yahushua ng Holy Scripture? O hindi? Ito, hindi. Bakit? Dahil yung Kristo nyo, 24-24 na Mateo, bula ang Kristo, hindi yung Kristo ng Biblia. Kaya kabaliwan yan. Pambira ka naman, no? Gibahin mo! Gibahin mo! Ayaw ko gibahin eh. Impertinency ka eh. Yung Panginoon na Yahushua, yun yung Panginoon ng Holy Scripture. Sabi kasi, tanong pa. Tanong mo. Anong tanong mo? Yung Panginoon, makinig ka, Bro Jared, yung Panginoon, saan ka nakita ang plural in meaning ang Panginoon? Mapihira ka naman, no? Hindi Lord. Ito. Objection moderator, ha? Go ahead. Naman sa akin hanapin yung hindi mo rin kayang hanapin. Engot. Sabi na nga mismo doon sa 111 ng awit eh. Sinabi ng Panginoon sa ating Panginoon, umupo ka sa aking kanan. Eh, di dalawa yung Panginoon in singular word. Pambihira ka, oh. Baka pag sa'yo ko tinanong yan, di mo mahanap. Next question. Ipitin mo ako, kapatid. Ipitin mo ako. Jared, huwag kang sumabat, bro. Huwag kang bastos. Okay? Bro Jared, yung binigay mong talata na sinabi ng Panginoon, alam mo po ang nakalagay doon, hindi Panginoon, kundi YHWH. Nag-aral po ba kayo ng scripture na ang nakalagay talaga doon, hindi Lord, kundi YHWH, para sabihin mo may dalawa kang Lord? Tama ba ako na nakalagay dun sa talatang binibigay mo, yung Lord na dyan, yung capital L-O-R-D, ay Y-H-W-H? Tanggap mo ba o hindi mo tanggap? Bro, sa original... Ano ulit ang tanong niya? Moderator? Ano ulit ang tanong niya? Ang tanong niya dun sa... tawag dito sa Panginoon, YH
YHWH. Tama ba, kapatid na Mark? Yung nakalagay pa doon. Wala naman ako binanggit na YHWH. Ang binanggit ko, Panginoon, send to this mundo ng awit. Next question. Next question. Ay, objection, moderator. Magtanong siya dun sa sinabi ko. Huwag kang magtatanong dun sa sinabi mo o sa sinabi ko. Ang itanong mo lang, yung sinabi ko, hindi yung sinabi mo. Pambira ka naman, parang di ka marunong debate, oh. Next question. Okay, ang next question ko, sa talata ng sa Isaiah 43:10-11, Isaiah 44:6, Isaiah 46:9, Deuteronomy 5:6-7. Sino to? Diyos Ama po ba to o yung tatlong persona? O si Father Lando? Objection ulit, moderator. Hindi ko naman inilatag yan eh. Hindi ko naman inilatag yan eh. Ang itanong mo sa akin, yung inilatag ko kung I am under cross-examination. Tsaka huwag mo kong papagbintangan na tumatakbo. Ulitin ko na naman. Hindi nga ako tumatakbo eh. Nakaupo lang ako dito eh. Hindi ako tumatakbo. Hindi ako tumatakbo ng ganyan. Hindi ako tumatakbo. Ano ka ba naman? Na Isaiah, dun sa binanggit ni kapatid na Jared, oh. Wala akong nailista na Isaiah. Hindi naman talata tinutukoy ko, yung topic na yung isang Diyos. Gibain mo yung sinabi ko, hindi mo nagigiba. Gibain mo. So, feeling mo, tatakbo. Anong tatakbo eh? Nakaupo lang ako dyan. Hindi naman ako natatakbo ng kanya. Bihira ka, oh. Hindi sinungaling ang Ama. O, di ba? Nabanggit mo, bro. Na hindi sinungaling ang Ama. Hindi naman ako nagbanggit eh. Nasabi mo o hindi mo sabi? Objection, moderator. Hindi ko sinabi yun. Wait lang. Moderator. Moderator, huwag ka munang tumawa. Huwag ka munang tumawa. Moderator, eto, papaliwanag ako. Ang nagsabi nun, si Tito, dahil si Tito ang nagsulat nun. Huwag mo sa akin ipaparatang na ako ang nagsabi nun. Ang nagsabi nun si Tito, ano? Unudos ng Tito, sa pag-asa ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling. O ba nagsabi nun? Ang nagsabi nun si Tito, dahil wala pa naman ako sa panahon ni Tito, ibibintang mo sa akin, Kengo. Tsaka huwag mo ako sasabing tatakbo. Hindi ako magka-counter, moderator, kasi tumatakbo rin pala oras ko eh. Hindi naman ako tatakbo eh. Nakaupo lang ako dito. Nakaupo lang ako dito. Di ba ito yung sinabi ko, hindi mo nagigiba eh. Pastor ka man din. Sayang pagka-pastor mo. Brother Jared, tama po ba? Brother Jared, tama po ba? Tinalakay mo kanina na ang Diyos ay hindi nasisinungaling. Tama po ba ako? Natalakay mo kanina sa rebuttal mo yan? Oo o hindi? Oo, bakit? Oo naman ba? Bakit? Sabi sa 1-2 ng Tito, sa pag-asa ng buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling. Ano ba itinitwist mo dyan? Alam mo kapatid, mag-twitch na ako dito eh. Takbo na ako ng takbo, paulit-ulit ka, tatakbo ng tatakbo. Ibain mo yung sinabi ko. Wala ka pang naigigiba. Tinutulungan mo akong magtayo. Mira ka naman, oh. Next question. Next question. Kung hindi sinungaling ang Diyos Ama, nabanggit niya sa Old Testament. O, na magbibigyan talata. Para hindi ka walang lusot. Oo, tatakbo ka na naman eh. O, nabanggit niya sa Old Testament, wala siyang kasabay. Wala siyang kakilala. Walang nauna, walang nahuli, wala siyang kakilala. Ito ba ay totoo o hindi totoo? Aba, totoo yan. Bakit? Eto, wait lang. Bago ka tumawa, pasagutin mo ko. May explanation dyan. Pambira ka naman, para ka naman bakla, oh. Eto, yung sinabi niyang walang nauna at walang susunod na darating pa, yun yung mga larawang inan nyo ang nabibigyan ng kapurihan dahil sabi sa 42:8 ng Isaias, hindi niya ibibigay yung kapurihan niya doon. Huwag mong iliko yung talata. Gibain mo yung sinabi ko, wala kang naigigiba. Hira ka naman, oh. Next question. Paano mo makakaipit ka? Hindi ka makakaipit. Next question. Next question. Okay. Saan po mababasa na sumambag tayo sa tatlong Diyos? Saan talata sa Holy Scripture na mababasa na sumambag tayo sa tatlong Diyos? Saan talata? Ito Objection, moderator. Hindi naman ako sumasamba sa tatlong Diyos eh. Tinan mo na mamaratang ka pa, oh. Sumasamba ako sa isa lang na Diyos. Dahil ang ibig sabihin ng isa, hindi absolute one yun, united one yun, gaya ng mga first century Christian na pinag-isa. 17:11 ng 1, 10:30 ng 1. Gibain mo yung sinabi ko, wag kang tumakas. Sige. Hira ka naman, oh. Next question. Susundan ko yun kung di ka tatakbo, ha? Susundan kita.
Tingnan mo naman, namamaratan ka na naman. Nakaupo nga lang ako dito eh. Nakaupo lang ako. Kapatid na Mark, go ahead. Oh, hindi, wave ko na. Tatakbo yan. Hindi naman ako tatakbo dito, kapatid. Nakaupo lang ako, ito upuan. Sige. Bira ka naman. Wave na. Wala na oras na eh. Okay, bali meron tayong 10 minutes rebuttal. 10 minutes na lang? Kaya tatanungin ko. Rebuttal stage na, moderator. Paano mo na? Hindi, ganun tatanungin ko. Kung gusto nyo lang, kayong dalawa. Gusto nyo another 20 minutes para sa another explanation? Napakarami nung sinabi niya. Kapatid ni Jared. O sige, cross-examination. Tanungin niya ako ng tanungin. Hindi naman ako magsasawa. Gusto mo kahit hanggang alas 4 tayo dito eh. Bro, moderator. Hindi, ganito na lang. 10 minutes. Balik ka to, bro. Hindi lang. Moderator, kasi baka dumating na yung tito ko dito pagkagalitan ako ang ingay ko, ano? Ano na lang natin, cross-examination na lang natin. At huwag mo akong paparatangan na ako'y tumatakbo. Bigay mo sa ribatal, mo talaga itong pastor mo. Mag-showdown kayo, showdown ng mga talata. Showdown. Ribatal na muna. Ipapaliwanag ko yung mga pulpul na paliwanag niya. Siyempre kasabi niya, yung kaligawan na siya sabi niya. O sige, i-rebat mo. Bira, tinan mo. Hindi talaga matinong kausap itong pastor na ito eh. Hindi ko alam paano nagpastor ito, walang sentido ko mo. Sabi nga, mag-rebat ka na. May 10 minutes. Sige bro. May 10 minutes. Rebat mo yun bro. Moderator. Timer, mayroong 10 minutes. 10 minutes na rebatan. 10 minutes. Di dun mo i-rebat. Ano ko ba naman? Kung sinasabi ko lang ito, 10 minutes. Sige, okay lang. Pagtsagaan na natin 10 minutes. Ito na sobrang likse. Wait lang. Itatime ko lang ang aking oras. Okay. Pwede na magsimula? Battle to, rebuttal. Bilisan mo na. 10 minutes. Start na ako, ha? Okay. Simulan natin i-rebut yung mga pinagsasabi nitong ating kapatid na Jared, tsaka yung kanyang leader, okay, yung kanyang amo at kanyang mentor. Okay? Una sa lahat, kaya nagkaligaw to sa John 16:25, nagsasalita si Yahushua ng Proverbs tungkol sa ama. Anong ibig sabihin? Hindi verbatim. Ito ang problema dito. Hanap ng verbatim. Na kailangan, marami siya hiningi kanina, mauubos ang oras ko, parang isa-isahin ko pa, dahil 10 minutes lang to, nagpa-pressure ako. Kaya to, ang problema dito, puro to literal. Ito masakit dito ang scripture, may proverbs, may figure of speech. Ito pala, puro literal ang pagkakaon. Kaya hindi ako nagtataka, kasi pinapakinggan ko yung mentor nito eh. Idol ko yun sa daming talata, sa galing sa talata, sa galing lumusot, sa galing mga tuwiran, bilib talaga ako doon. Idol ko nga yun eh. Pero hindi para isandal ko yung kaligtasan ko sa taong yun. Ngayon, puro pala ito, at yung mentor niya, pati ito, puro literal mag-interpret. Yun ang masakit. Binasahan ko may bosom si Abraham. Literal ba yun? Lalaki yun. Yan ang sinasabi ko eh. Yan ang sinasabi ko. Interpret mo yung talata ayon sa konteksto. Brad Jared, tinararami niyo ang Diyos. Nag-iisip ka ba? Hindi ka nangingilabot sa aral na pinangahawakan mo ngayon? Nangangaral ka na maraming Diyos? Ito, tingnan mo yung simpleng salitang tatakbo. Wala siyang ibang kahulugan nun, kundi literal na aalis sa pwesto, mabilis na paglakad. Ay, talagang tao talaga. Nalulungkot ako. Kaawa-awang klaseng pangunawa to. Kaawa-awa kung ganyan lang ang naaabot ang pangunawa ng ating, yung ganyang tao ang mag-i-interpret ng scripture. Nakakaawa. Sabi ko, tatakbo na naman to. Tatakbo. Ulit-ulit niya. Aalis ba ako sa pwesto? Ay, talaga. Yun lang ang pag-aunawa mo. Napakababaw, napaka-superficial. Bro Jared, ang salitang tatakbo, doon pa lang, hindi mo na maintindihan ng tama. Simple, lalo pa talata. Sa scripture, kailangan ng Holy Spirit niya. Kailangan ng malalim na pag-aaral yan. Lalo na yun, simpleng tatakbo lang, hindi tayo magkaintindihan eh. Simpleng tatakbo lang, hindi tayo magkaintindihan. Kaawa-awa ka talaga, bro, Jared. Ay, talagang, kasi ito, hiningan ko ng talatang manununtok si Pablo. Pumatay nga si Pablo nung hindi pa siya Kristiyano. Pilosopo pala. Ganyan ang mentor mo. Kung paano tumakbo si mentor mo,
Ayaw ka magbagdang pangalan. Kilala niyo naman eh. Yung mentor mo, ganyan na ganyan ang style. Pilosopo na para mandaya ng kapwa. Para manligaw ng kapwa. Jared? Pipilosopoy mo ako. Alam mong tinutukoy ko na yung Pablong rebirth, born again na Pablo. Yung nagbago ang buhay. Na ipinanganak na sa espiritu. Ang tinutukoy pala ni para lang makapalusot. Mga style talaga, no? Para lang makalusot. Hindi ka nangingilabot, bro, Jared. Bata ka pa. May panahon pa para iwanan niyang ganyang papanatikong tinatayuan mo. Manununtok si Pablo. Susuntukin ako ni Pablo. Ay, grabe. Pinapangaral mo yan? Maraming makikinig sa atin. Sinasabi mo yan? Para sanayin yung tao sa masamang bagay? Sa hindi unloving? Sa unloving? Gusto mong iparinig ng normal sa tao na okay si Pablo, manununtok. Nagmumura. Yan, sige, mura. Ad hominem, engot. Diba yung mga panalita mo? Bakit? Ako sumisigaw dahil si Pablo sumigaw ng may pag-ibig. Pero hindi nang iinsulto ng pagkatao. Sabi dito, paramihan talata, hininga ng talata. Umikot na lang doon. Wala ka na bang mapamalian? Napakahaba nung presentation ko. Wala ka na bang mapamalian doon sa tinatayuan ko? Pati yung may talata bang pauntian? Wala ka na namang tao. Nakakawalang gana sagutin, bro Jared. Wala na. Ganun ba ka-perfect yung presentation ko? Ganun ba ka-perfect na para doon ka na lang sa kakapiranggot na walang kahalaga-halaga doon sa topic? Doon ka na lang magdudwell? Talaga naman. Kawawang tao. Kawawa talaga. Kawawa. Nakakaawang kaluluwa na nasa maling katuruan. Yan ang nasa scriptural yan. Scriptural yan. Biblical yan. Kaawa-awa ang taong nasa maling aral. Kalulus-lus ang katutunguhan. Yung pag-awit, ito naman talaga grabe oh. Biglang magpapalusot. Ang galing talaga. May pinagmanahan ka talaga. Oo, ganyan na ganyan yan eh. May pinagmanahan ka talaga. Oo, magpapalusot ka na. Hindi yung Kristo ng scripture yung aking sinasamba. Ay, talaga ko naman. Yung pagsamba namin, pag-praise the Lord namin, pagsayo-sayo namin, ganyan ang tingin ng maraming tao talaga, bro Jared. Pag nasa Diyos ka, magmumukha kang baliw. Bakit? Ipinanganak kami sa espiritu, hindi na kami sa laman. Oo, hindi na literal. Kami ay pinanganak namin sa espiritu na kung saan hindi maintindihan ng taga rito sa lupa. Hindi na kami taga rito sa lupa. Hindi kasi kami taga rito sa lupa. Taga langit kami. Yan ang sinasabi sa dyan yata, hindi magkamali. Oo. Kaya hindi kami maintindihan eh. Kaya tatawanan mo kami. Isa ka sa tatawa. Oo, bro Jared. Tapos, sabi ko, bro, may mahanap ka ba na yung Lord plural in form? Wala eh. Ang daming talata. Si Father ang nag-iisang Lord. Tapos may binigay siyang talata sa Psalms yata, hindi makamali eh. Sabi ni YHWH, sa aking Panginoon, tingnan mo, YHWH yun eh. Ay, talaga hindi. Takbo na naman siya, di ba? Takbo na naman. Bibigyan kong talata, itong bang mga talatang to, si Yahushua, si Father, takbo na naman. Wala kayong pinag-iba sa punto por punto. Nakakawalang gana. Itong mga ito, sabi ko sa Jared, di ba, bago tayo magtalakay, tapos yung pasikot-sikot ng aral na tinayuan mo, aralin mo ng maigi. Aralin mo ng maigi kasi naniniwala ko tatakbo ka. Oo, tatakbo ka sa mga tanong ko. Kasi mapapatunayan ko na hindi mo kayang sagutin yun eh. Tinanong kita, di ba? Simple oh. Si Yahushua ba ay Diyos? Habang siya ay nasa laman. Objection. Para sa punto por punto. Objection. Takbo. Ay, talaga. Bakit nag-object? Kasi nga, omnipresent to ang Diyos. Omnipotent eh. Hindi siya omniscient. Ay, sablay na. Mali na yung interpretation mo. Mali na. Di, takbo ka na lang. Di ba? Hindi pa tayo dadami ng talata eh. Takbo ka na agad. Tapos, sabi ko, si Yahushua, sabi, anong oras na po? Sandali. Kasi wala akong narinig dito kay Brother Jared. Puro ad hominem. Ingot ka, nalimutan ko yung mga ad hominem niya. Ayoko kasi pakinggan dahil hindi maka-Diyos eh. Hindi pag-ibig eh. Ang lumalabas sa kanyang bibig. Kung ako sumisigaw
Yan ay pagsigaw ng pagmamalasakit na para matauhang ka, mailipat ka sa tamang katuruan, bro Jared. Tapos, yun, sabi ko, tinanong ko sa kanya, si Jehoshua ba ay Diyos? Diyos pala eh. Nagbago si Jehoshua. Ay, hindi, ang tinutukoy ang sabi, ang Diyos hindi nagbabago. Ang sabi doon, ang Diyos hindi nagbabago. Kung Diyos si Jehoshua, dapat hindi siya nagbago. Kasi mali ang pagkaunawa. Oo, mali. Hindi. Kaya nga hindi ako magtataka dito, mangangamuti talaga to, si Bro Jared. Bakit mangangamuti? Hindi niya kayang pagkasundo-sunduin ng talata kasi hindi iyon ang kahulugan ng talata. Hindi yun ang kahulugan ng talata. Kaya to, mababaliw to, masisiraan to ng bait, walang patutungan ng pag-aaral kapag ganyan, puro literal. 'Di ba? Pag nabasa mo, ganito. Sabi ko, nakabasa ako nung yung si Samuel ba yun, si David ba yun, pumatay na matanda, bata, babae, walang tinira eh. Inutos, walang tirahin, patayin lahat. Literal na natin interpret yun. Puro literal tong, mahilig to sa literal eh. Talaga tong taong to, nakakalungkot. Napipressure ako sa oras, ang hiksi, sayang, dami ko pa sana gustong talakayin. Tapos, ang tawag dito, siguro, wave ko na lang, na may mental block ako sa oras, pag nakikita ko. Sorry. Sige. Maraming salamat. May 10 minutes bago tayo. At para sa mga nanonood dyan, sa live, maraming salamat. Salamat sa suporta ng panonood kay kapatid na SLTP. At dako tayo sa 10 minutes rebuttal. Magandang tanghali mga kapatid, gabi kung saan man nakakarating ito. Ngayon, daldal siya ng daldal, wala sa Biblia, patutsadyo na lang yun. Ngayon, ano bang patunay? Dahil last stand na natin ito wala nang cross-examination ito Tsaka ako magtatayo. Alam mo, Mark, iba ka. Pasigaw-sigaw ka po, wala naman sa Biblia. Hindi sigaw ng pagmamalasakit yan, sigaw ng lasinggero yan Ngayon, anong patunay na si Kristo, iba siya sa Ama at hindi siya Ama? Gaya ng binasa natin sa 2:7 ng awit, aking sasaysay ng tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak, sa araw na ito'y ipinanganak kita. 2:7 of 2:7 of Book of Psalms. David said, our Lord Jesus Christ is begotten by the Father. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito'y ipinanganak kita. Paano mo sasabihin siya rin yung Ama? Ipinanganak nga siya ng Ama. Tanong, literal ba na panganganak yan? Saka ba naman nakakita? Ama, may sinapupunan? 94:9 ng awit. Siyang lumikha ng pakinig. Hindi ba siya makakarinig? Siyang lumikha ng mata. Hindi ba siya makakita? Siya pa kayang lumikha ng sinapupunan? Wala ba siyang sinapupunan? Hindi niya ba kayang makapanganak kung siya'y nakapaglikha ng nanganganak? Katunayan na nanganak siya, ipinanganak niya yung bugtong na Diyos na nasa sinapupunan niya o tinatawag na monogenes Theos at yun ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya iba si Kristo sa Ama. Iba siya sa Ama. At pag tinanong natin si Kristo, kasi para sa kanya, si Kristo, Ama, iisa lang yan. Siya rin ang Ama, pantay-pantay lang na sila. Hindi. 14:28 of Book of John, the Father is greater than me. O sa Tagalog, ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Paano mo sasabihin siya rin yung Ama? Dakila nga sa kanya yung Ama. Ano ko ba naman, Mark? Maski kalaban mo si Kristo Kalaban mo yung Ama. Kalaban mo si David. Kalaban mo si Juan. Kalaban mo si Apostol Pablo. Ang dami mo ng kalaban. Kaya masasabi ko, talo ka sa debate na ito. Bakit? Hindi mo naman ako kalaban mo Ang kalaban mo yung mga apostol at kalaban mo yung mga karakter sa Biblia o yung mga taong naitala sa Biblia. Dahil sabi mismo na David, ikaw ay aking anak, sa araw ito'y pinanganak kita. At nung ipinanganak si Kristo ng Ama, iba siya sa Ama, kaya nga nasa kanan siya ng Ama. 3:1 ng Kolosas, kung kayo ngayon muling binuhay na kalakip ni Kristo, hanapin ninyo mga bagay na nangasa itaas sa langit, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Hindi namang sinabi na nasa itaas sa langit, na kinaroroonan ni Kristo na siya rin ang Amang Diyos. Wala. Nakaupo siya sa kanan ng Diyos dahil iba siya sa Diyos. At bukod sa iba siya sa Diyos, 14:28 ng 1, ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Diba? Because our Lord Jesus Christ is different person to the Father. And then the Father is different person to our Lord Jesus Christ. Why? Because our Lord Jesus Christ is the Son of the Father. And the Father
is the Father of our Lord Jesus Christ. Kahit sentido kumun mo na lang sabihin mo, may anak ka, Mark, hindi pwedeng ikaw rin yung anak mo. At ang pangalan rin ng anak mo, Mark, at magkasing edad kayo. Impertinency. Insensado. Inubos mo yung 10 minutes mo. Unbiblical eh. Wala sa Biblia eh. Ngayon, babasahin niya. Gis 30 ng 1. Aba, hindi mo alam ang ibig sabihin yan, hoy. Hindi mo alam ang ibig sabihin yan. Wala naman dyan sinabi si Kristo na ako rin na ang Ama. Ang sinabi niya, ako at ang Ama isa. Bakit? Dahil nagkakaisa sila ng prioridad. Gaya ng mga unang Kristiyanong pinag-isa. 17:11 ng 1. At wala na ako sa sanlibutan at mga ito'y nasa sanlibutan pa. At ako'y paririyan sa'yo, Amang Banal. Kung siya rin yung Ama, bakit niya sinabi na ako'y paririyan sa'yo, Amang Banal, kung siya rin naman pala yung Amang Banal? Naintindihan mo? Katunayan na hindi siya yung Ama, paparoon siya sa Ama. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga binigay mo sa akin upang sila'y maging isa gaya naman natin. Ngayon, pinag-isa pala tayo. Mga Kristiyano tayo. Ito si Mark, hindi Kristiyano ito eh. Kristyanuhan ito eh. Barumbado ito eh. Ngayon, ikaw kapatid na Esel, ikaw kapatid na Erin, pinag-isa tayo ni Kristo. Bago umakyat si Kristo, sinabi niya yon. Hindi sinabi ni Mark, dahil yung sinabi ni Mark wala sa Biblia. Anong sabi niya? Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Hindi naman sinabing, ingatan mo sila sa iyong pangalan ng mga miyembro para sabihin mong born again. Kasi yung born again, pangalan ng miyembro yon na ipinanganak sa tubig at spirito. Ang sinabi ni Kristo, ingatan mo sila sa iyong pangalan, sa pangalan ng Ama. Kaya nga iglesia ng Diyos, dahil tatawagin sa pangalan ng Diyos. 43:7 ng Isaiah. Yung mga binigay mo sa akin, upang sila'y maging isa, gaya naman natin. Ngayong pinag-isa tayo, ang konklusyon niya, sinabi ni Kristo, ako tanga may isa, kaya siya na rin yung Ama. Ibig sabihin pala, ako na rin si kapatid na Esel, ako na rin si kapatid na Erin. Ano ka? Ano ka, Mark? Mark, anong klaseng explanation yan? Pambihira ka naman, marami kang mapapahamak niyan. Ngayon, ang konklusyon niya, kaya si Kristo rin ang Ama, dahil sinabi ni Kristo na sumasa kanya ang Ama. Wrong conclusion. Bakit ba sinabi ni Kristo na nasa kanya rin yung Ama? Bakit? Dahil lahat ng sabihin niya galing sa Ama. 12:49 ng 1. Ito talata. Sa kanya, taltala. O, basahin natin. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita ng mula sa aking sarili, kundi ang Amang nagsugo sa akin. Siya na rin pala yung Ama. Isusugo pa ba siya ng Ama? Siya na rin yung Ama. Saka ba naman nakakita? Uutusan ko yung sarili ko. Bakit? Siya lang rin yun eh. Tuloy, kundi ang Amang nagsugo sa akin. Siya ang nag-uutos kung anong aking sasabihin at kung anong aking sasalitain. Kaya sinabi ni Kristo na sumasa akin ng Ama dahil lahat ng sabihin niya galing sa Ama. At kung ang konklusyon na itong mga oneness born again na ito, sinabi ni Kristo, nasa akin ng Ama, kaya siya rin ng Ama. Ibig sabihin, Kristo na rin tayo. Ang dami na natin. Meron na sa Davao, meron na sa Amerika, meron na nagkliklim ng Kristo. Kristo pa rin tayo. Bakit? Sumasa atin si Kristo. Tayo na rin ba si Kristo? Naku, Mark, gibain mo yan. Assignment mo yan. Kunyari ako teacher mo, yan assignment mo, gawin mo ha. Babasahin natin ang sabi ni Apostol Pablo. 13:5 ng 2 Korinto. Siyasatin inyong sarili kung kayo na sa pananampalataya. Subukin inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman sa ganang inyong sarili? Mark, na si Yesu Kristo'y nasa inyo. Kung susundan natin ang konklusyon niya, na sinabi daw ni Kristo, nasa kanya yung Ama, siya na rin yung Ama, ibig sabihin, Kristo na rin tayo. Bakit? Sumasa atin si Kristo eh. Kaya sumasa atin si Kristo dahil lahat ng sabihin ni Kristo at utos ni Kristo sinusunod natin. Amen. Bakit? 12:13 of Ecclesiastes, dahil yung katungkulan ng tao, yun yung pagsunod sa utos ng Diyos. Kaya ikaw, Mark, bumalik ka na. Magsibalik kayo sa aking saway, ang sabi ng Diyos. At pasanin ninyo ang aking pamato. Ikaw ayaw mo pasanin ang pinapasan mo kung ano-anong pasanin eh. Pasanin sa buhay. Mukha ka na nga siguro problemado kapatid mo. Kaya sabi nga sa kanta, bakit dati ikaw ay laging masigla? Ang hirap ay di mo inaalintana. Hindi pinapansin mga pangutya. Mayroon ka pang galak kahit lumuluha. Bakit ngayon tila ikaw ay nagbago? Ningning sa iyong matay biglang naglaho.
Nilimot mo na ba ang iyong pangako? Mayroon na bang ibang mahal ang iyong puso? Ayan, Mark, mayroon kasing ibang mahal yung puso mo eh. At yun yung Kristong bulaan na sinasabi sa 24:24 ng Mateo. Kaya sinasabi mo, ano naman ekang masama umawit? Masama talaga kung ibang Diyos sa awitan mo. 4:8 ng Galacia. Gayon din naman sa panahong yaon, sa hindi ninyo pagkilala sa Diyos. Mark, sabi ni Pablo, makinig ka. Gayon din naman sa panahong yaon, sa hindi ninyo pagkilala sa Diyos. Kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutuboy hindi mga Diyos. At yung sa katutuboy hindi mga Diyos, yun ang Diyos ni Mark. Bakit? Siya rin ng ame. Impertinente yan naman yan. Kaya kinakantahan na lang kita, naawa ko sa iyo eh. Kinakantahan na lang kita dahil mali-mali sinasabi mo, wala sa Biblia lahat eh. Kaya itong pastor na ito, 16:18 ng Roma. Sapagkat ang mga gayon ay hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at mainat na talumpati, ay dinadaya ang puso ng mga walang malay. Dayain mo na lang ang sarili mo, Mark. Huwag mo kaming madaya. Dahil hindi mo kami madadaya at wala ka nang madadaya dahil nakapost na itong debate na ito. At malinaw na malinaw, mga kapatid. Saksi ang Diyos. Saksi si Kristo. Saksi ang Espiritu Santo. At saksi lahat ng mga taong nanonood dito. Na ano? Nasa araw na ito, talo. Talo sa diskusyon na ito si Pastor Mark. Wala siyang napatunayan, wala siyang naigiba, wala siyang naitayo, kundi puro ad hominem lang ang pinagsasabi niyang wala sa Biblia. Yan ba ang paniniwalaan yung pastor? Pinabili lang ng toyo? Pinabili lang ng suka? Nagpastor na? Hindi kami maniniwala sa iyo, brother. Kahit sa akin mo kayo maniwala. Maniwala kayo sa sinasabi kong nasa Biblia. 28:20 ng Mateo, na ituro nyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Salamat, kapatid Nesel.